Mga idol at mga kababayan, nasa 70 units na mga brand new patrol vessel ang kinakailangan ngayon ng Pilipinas upang makounter ang harassment at banta na pinapakita ng bansang China, pagbuo ng maritime militia para sa Pilipinas at pagpaparami ng mga patrol vessel na made in Philippines na magbabantay sa West Philippine Sea. Pinag-uusapan na hindi lingid sa ating kaalaman ang ginagawang pang-aabuso ng China sa mga maliliit na bansa na katulad ng Pilipinas sa South China Sea. Baliwala din sa China ang 2016 arbitration ruling na nagpapawalang bisa sa 9-dash line claim ng China, at sa halip ay patuloy ang China sa pag-expand at pag-aangkin ng mga isla at bahura sa South China Sea. Sa taong ito nasaksihan natin ang iba't ibang uri at pamamaraan na ginagamit ng China upang piliting itaboy, takutin at subukang sindakin ng ating mga mangingisda at maging ang ating Coast Guard. Ginagamit ng bansang China ang dami at laki ng kanilang mga patrol vessel upang pigilan at harangan ang mga isinasagawang resupply mission ng Pilipinas sa mga bahura at isla na nakapaloob sa loob ng ating exclusive economic zone. At sa oras na magpumili tayong maglayag sa sarili nating katubigang sakop, gagamitin ng China ang kanilang mga high pressurized water cannon na maraming beses nang sumira ng ating mga resupply vessel. Nagawa din ng China na manira at magnakaw ng mga supply na para sa mga tauhan ng Philippine Navy na nakabantay sa BRB Sierra Madre. Nanira na din ng China na mga kagamitan ng Philippine Navy, at ang mas masakit ay may naputulan na ng daliri dahil sa insidente ng harassment ng China. At ang pinaka-latest naman ngayon na ginawa nila sa atin ay matapos nilang banggain ang dalawa nating 40-meter Parola class patrol vessel nitong August 9 ng madaling araw malapit sa Sabina Shoal. Nabutas at nagkayupi-yupi ang ilang bahagi ng patrol vessel ng Philippine Coast Guard. Walang nasaktan sa nasabing insidente, subalit malaking pinsalang idinulot nito para sa mga patrol vessel natin. Ang mga insidenteng ito ay nagpapatunay na walang kinikilalang bansa o batas ang bansang China at puro kasinungalingan ang kanilang mga sinasabi. At sa bagong vlog na inilabas ng defense enthusiast na si Max Defense Philippines, sinabi niya na kailangan na nating baguhin ang ating strategy pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Anya ay kailangan nating matutuhan ang mga pamamaraan na ginagawa ng bansang Vietnam. Isa ang bansang Vietnam sa mga nakikipag-agawan sa China pagdating sa mga isla at bahura na nasa South China Sea. Iba ang approach ng bansang Vietnam sa ginagawang harassment ng China dahil gumagamit sila ng mga maritime militia, at ang mga barko o vessel ng kanilang militia ay hindi basta-basta gawa sa kahoy, kundi ito'y gawa sa bakal at kayang makipagpalitan ng mukha ng mga Vietnamese sa bansang China dahil hindi sila pumapayag na masaktan o sirain basta-basta ang kanilang mga kagamitan. Gumagamit din ng Vietnam ng water cannon at binabangga nilang mga barko ng China Coast Guard upang itaboy ito at ipakita sa China na kaya nilang panindigan o ilaban ng mga isla at bahura na kanilang sakop. Isang Vietnam sa bansang apektado dahil sa overlapping claim ng China, pati kasi ang kanilang EEZ ay sinusubukan din angkinin ng bansang China. Ang isa sa mga dapat nating matutuhan mula sa bansang Vietnam, ayon kay Max Defense Philippines, ang pagbuo ng maritime militia para sa Pilipinas. Malaki ang magiging papel ng mga maritime militia sa South China Sea dispute dahil nagiging force multiplier sila para sa mga bansang katulad ng China at Vietnam. Hindi kasi kakayanin ng ating Coast Guard na manatili ng isang buwan sa mga bahura at isla na ating sakop. Sa ngayon ay tanging ang BRP Teresa Magbanwa pa lang ang nakikita kong na mahigit isang buwan nang hindi bumabalik sa puerto upang mag-replenish ng mga supply. Kaya nga sabi ko sa mga nakaraang video ay napakahalaga ng malalaking patrol vessel para sa Pilipinas dahil may capability ito na kayang gawin na hindi nagagawa ng mga maliliit nating patrol vessel na kagaya ng Parola class ng Philippine Coast Guard. Subalit kung gagawa tayo ng maritime militia, ay mas mabuting steel hull o gawa sa bakal at may proteksyon laban sa water cannon ng China Coast Guard. Isa pang tulong na magagawa ng maritime militia
ay kaya nitong makapagpadala ng supply sa mga tropang nakadeploy sa BRP Sierra Madre, Pag-asa Island, Patag, at maging sa Lawak Shoal. Ang mga nabanggit kong isla at bahura ay mayroong mga outpost kung saan naka-standby ang mga personnel ng Philippine Navy. Magagamit din natin ang maritime militia upang mapalakas ang ating presensya sa West Philippine Sea at makasiguro ang kaligtasan ng ating mga mangingisdang Pilipino. At sa isa pang balita, ay mayroon akong good news mga idol at mga kababayan. May lumalabas ngayon na balita sa social media na may nakuha ng larawan na bagong barko ng Philippine Coast Guard na isang patrol vessel. Ayon kay Max Defense Philippines, ang nasabing larawan ay kuha sa dry dock ng kumpanyang Josepas Slipway na isang Filipino shipbuilding company na gumagawa ng mga ferry, patrol vessel at mga cargo vessel. Walang inilalabas na impormasyon ng Coast Guard kung nagpapagawa ba talaga sila ng mga bagong patrol vessel sa Filipino shipbuilding company na ito. Subalit ito lang ang talagang kumpirmado at sigurado. Ang Josepas Slipway ang gumagawa ng mga patrol vessel na ginagamit ngayon ng BFAR, katulad na lang ng 50 at 30 meter na mga multi-mission offshore vessel na ginagamit at dinideploy din natin upang makapagsagawa ng resupply mission sa West Philippine Sea. Napakalaking bagay kung magkakaroon tayo ng kapabilidad na gumawa ng sarili nating mga patrol vessel. Una ay mas mura ang ating magiging gastos sa pagpapagawa ng mga patrol vessel sa oras na dito gawin sa ating bansa. Ikalawa, makagagawa din tayo ng maraming opportunity at trabaho para sa mga nangangailangan nating kababayan. Ang pagkakaroon ng locally built na mga patrol vessel ay hindi lamang makatutulong sa ating mga kababayan at sa ating ekonomiya, kundi makakatulong ito higit lalo sa isinusulong ngayon na self-reliance defense posture na ang pinakalayunin ay magkaroon ng ating bansa ng kapabilidad na gumawa at magmanufacture na mga kagamitang pandigma na magagamit natin upang bantayan at ipagtanggol ang mga sakop nating teritoryo. Sa ngayon ay limitado ang kakayanan ng Josepas Slipway at hindi pa nila kayang magmanufacture ng mas malalaking patrol vessel. Subalit posible pa din ito kung makikipagtulungan sila sa national government. Sa ngayon ay mabuting may nasisimulan na tayong hakbang at sana'y suportahan palalo ng national government ang mga locally made na mga vessel pagkat magagamit natin ito sa pagbabantay at pagtatanggol ng ating mga teritoryong sakop. Balikan ko lamang kaninang plano na magkakaroon tayo ng maritime militia, maaaring magpagawa ang Philippine Navy ng mga steel hull vessel sa local shipbuilding katulad ng Josepas Slipway upang tapatan ang militia ng China na nakadeploy sa West Philippine Sea. Magandang magkaroon tayo ng 100 plus na mga steel hull vessel para sa militia force ng Philippine Navy. Take note, opinion o suggestion ko lamang ang 100 units mga idol at mga kabayan. At kung tatanungin ninyo kung gaano karami ang kailangan na patrol vessel ng Philippine Coast Guard, ang aking suggestion ay magkaroon tayo ng additional na 10 to 15 units na mga malalaking patrol vessel na katulad ng BRP Teresa Magbanwa. At sa bagong good news nga, ay meron na tayong 5 binilin panibagong mga patrol vessel mula sa bansang Japan na kasing laki rin ng BRP Teresa Magbanwa at ito'y poponduhan sa pamamagitan ng pagpapautang sa atin ng bansang Japan. Kailangan din natin ng at least 20 to 30 units na mga 80 to 40 meters na mga patrol vessel at ang pinakahuli ay ang mga at least 30 to 50 units na mga 40 meters na patrol vessel pababa na katulad na lang ng Parola class ng Philippine Coast Guard. Ang mga numerong aking nabanggit ay pawang aking opinion lamang at base sa aking research dahil kung ating susuriin ay may kakayanang mag-deploy ang China ng daang-daang barko sa West Philippine Sea upang puwersahang kunin sa atin ang mga isla at bahura na ating okupado at nakapaloob sa loob ng ating exclusive economic zone. Sa ngayon ay kailangan ng baguhin ng Marcos administration ang kanilang strategy and approach na ginagawa nila sa West Philippine Sea. Dahil sa mas tumitinding aksyon sa atin ng China, maganda pa din ang pakikipag-usap upang humupa kahit papaanong tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Subalit hindi natin pwedeng asahan ang mga sinasabi ng China dahil mas inuuna nilang kanilang sariling interes at hinahayaan ng mga katabing bansa tulad ng Pilipinas. Sana'y totohanin na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang mga ipinangako na papalakasin ang ating armed forces at ang pangakong wala tayong ibibigay
o isusuko ni isang teritoryo natin sa bansang China